balita para sabihin kayang-kaya nilang lusutan. Wala nga silang walang laman yung yung sagot nila, walang laman. Sabi ko sa inyo, pag nagpapaniwala kayo dito sa mga DDS influencers, tapos kayo, magiging biktima kayo sa kanilang mga black propaganda. Makinig kayo sa mga matitinong vloggers tulad ni Attorney Carlo Ibanez at siyempre tayo dito. Di ba? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Durugin natin na itong pinapakalat na fake news ng mga DDS, mga kababayan, na sabi nila, nilamon daw, mga kababayan, si House Prosecutor Lead Counsel, Batangas Representative Jinky Luistro, nilamon daw ng buhay ng lead counsel din ni Sara Duterte. Sabi ni Atty. Ibanez po, yung rockstar vlogger at abogado, malinaw niyang fake news. Wala niyang ganun. Baliktad po ang nangyari. Yan ang pinapakalat po. Representative Luistro kinain ng buhay umano ng lead counsel ni BP Sara sa pre-trial brief. Sabi ni Atty. Carlo Ibanez, ito ang bagong narrative na kumakalat ngayon, fake news. Hindi pwedeng sabihin kinain ng buhay si Representative Luistro sa pre-trial dahil wala namang oral debate or argumentation sa pre-trial. Ang pre-trial niya ay preparatory stage lamang. Dito inaayos ang mga dokumentong gagamitin bilang ebidensya, mga testigo na iharap, mga stipulation or facts na pinagkakasunduan, isyong tatalakayin, mga trial dates at schedule. Walang naglalaban na magkabilang panig. Walang naglalaban na magkabilang panig dito. Ginawa ang pre-trial para maging mas mabilis at organize ang trial. Kaya kalukuhan na kinain ng buhay sa pre-trial, halatang walang alam sa batas ang mga nagpapakalat nito. Sana hindi mga abogado ang nagpakalat nito. Kakaya talaga sila. Kung ganon, pinagtawanan niya. Nakita na ninyo kung gaano katindi sila magpakalat ng balita para sabihin kayang-kaya nilang lusutan. Wala nga silang walang laman yung yung sagot nila, walang laman. Sabi ko sa inyo, pag nagpapaniwala kayo dito sa mga DDS influencers, tapos kayo, magiging biktima kayo sa kanilang mga black propaganda. Makinig kayo sa mga matitinong vloggers tulad ni Attorney Carlo Ibanez at siyempre tayo dito. Di ba? Pero pag ang kwento po galing sa mga DDS, huwag na po kayo. Puro yan kalukuhan. Puro propaganda. Yan ang may strategy nilang ginagawa. Na siya pinapakalat nila, bukya niya si Luistro. Anong bukya? Kayo ang bukya. Malinaw po na peke at imbento lang ang naratibong ito ng mga DDS. So taliwas mga kababayan sa kanilang pinapakalat na fake news. Hindi kailanman nilamon ng depensa itong si Representative Jinky Luistro na siya ring lead counsel ng prosecution panel. Sa katunayan po, baliktad yung nangyari. Ang bukya po yung mga abogado ni Sara sa harap ng matatag na paninindigan ng prosecution. Ang kanila pong mga ingay sa internet ay hungkag lang po na pampalubag loob nila. Sa isang depensang tuluyang nabaon sa loob ng court proceedings, supalpal po ang delaying tactics ng defense. Nabigo mga kababayan yung kampo ni Sara na gamitin yung pre-trial conference para patagalin o i-delay yung proseso. Matapos na harangin at supilin po yung prosecution panel sa pangunguna ni lead prosecutor Jinky Luistro ang kanilang mga pansariling maniobra. Sinubukan kasi po ng mga abogado ni Sara
na palawakin pa ng gusto ang mga stipulations o mga kasunduan upang mas lalong humaba at maging masalimuot ang pre-trial. Ngunit maaga po itong tinutulan at ibinasura po ng grupo ni Luistro. Ikinandado po ng prosecution yung pinto para sa kanilang mga pautot na scientificong pag-aksaya lang ng oras. Tagumpay at kontrolado ng prosecution po yung proseso. Nakuha ng prosecution panel ang eksakto pong resulta na gusto po nila nang malimitahan lamang ang mga usapin sa mga pinakakailangan na nagpapatunay po na nagtagumpay po sila na ihanda ang mabilis na pag-usad ng trial proper. Yun po ang aktual na nangyari. Puro baliktad yung mga sinasabi po ng mga propagandista ni Sara. Nilamon daw. What? Sa totoo lang po, walang sustansya at gaya-gaya lang yung depensa. Ebidensya ng depensa. Na-booking po ng prosecution na malaking bahagi ng mga dokumento at mga testigong inilista ng kampo ni Sara po ay kopya lamang o katulad din po ng mga nauna ng inihain ng House Prosecutors. Isa pong patunay siya na walang sariling lalim o sustansya yung defense, kundi mag-ulit lang ng impormasyon. Nakita po ninyo yung mga sinubmit nila na document? Yung pinakita ko po sa inyo the other day, ginaganon ko. So in legal terms mga kababayan, this is a flagrant admission of intellectual bankruptcy. Wala sila pong sariling depensa. Kaya nangingisda na lang sila sa mga ebidensya ng prosecution. Gaya-gaya, kopya-kopya. Tapos palalabasan nila, nilamon si Jinky. Kayo yung nilamon. Di ba? Pilit po yung kanilang pag-iwas sa pananagutan. Yan ang totoo niya. The same strategy. Sa batas mga kababayan, alam naman natin ito. May tinatawag po na flight is an indication of guilt. Kaya puro pag-iwas po ang ginagawa nila. Guilty kasi. O di ba? Kung malinis po yung konsensya ni Sara Duterte, bakit po takot na takot ang kanyang mga abogado na umusad yung kaso? Ganun lang yun. Bakit kailangan nilang mag-amok sa social media? Kung kaya naman nilang sagutin ang akusasyon na may sustansya. So ang kawalan ng integridad mga kababayan ng kanyang mga legal counsel, refleksyon ng mismong prinsipyo ni Sara na kapag walang maisagot ng matino, dadaanin sa gulo, dadaanin sa drama, at saka pagpalawig ng oras. Papaikutin lang. Paikot-ikot na kwento. So binasag po ni Representative Jinky Luistro ang diskarte nila. Hindi obra po ang kanilang lawyering na walang sustansya sa harap ng prosecution armado ng katotohanan at solidong mga ebidensya. Ganun po. So, the final countdown mga kababayan ay nagsimula na. Tuloy na yung pagpapanagot. Magsisimula po kasi sa July 6 yung trial. Dahil po siya sa talas ng pagharang ng lead counsel ng prosecution ni Jinky Luistro. Tuloy-tuloy na yung impeachment trial sa Senado sa July 6. Kung saan formal niyang harapin yung mga articles ng impeachment, yung maling paggamit ng confidential funds, yung hindi maipaliwanag na yaman, yung pagbabanta sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez, pati mga kababayan yung kasong bribery. Hindi po obra yung drama nila. Ika nga tapos na yung pambubudol. Kailangan na niyang humarap sa hustisya mga kababayan. Wanted o hindi ang mga sagot mo, magtago man kayo sa likod ng mga pinapakalat na fake news. Ang July 6 mga kababayan, yung magsisilbing araw ng paghuhukom para doon sa mga magnanakaw sa kaba ng bayan at nagbanta sa seguridad ng ating bansa. Takbo kung takbo, delay kung delay. Pero sa July 6, walang trolls, walang drama, at walang peking naratibo ang makakapagligtas kay Sara Duterte. Sa bagsik po mga kababayan ng katotohanan
na dala po ng House Prosecution Panel sa Senado. Handa na ba kayo? Ayan man lang po mga kababayan.